Paumanhin mga boss kung ngayon lamang tayo nakapag-upload ng video dahil bukod sa medyo abala ngayon ang inyong lingkod ay sumabay pa ang malfunction ng text-to-speech kaya naman nabago na naman itong ating voices. Hayaan nyo kapag okay na ibabalik na lamang ulit ito sa dati sa ngayon ay ito muna ang ating gamitin. Sa nakaraang video ay dumaranas ng emotional damage si Teacher Bora sa takot na magkwento si Jack Ang sa ibang tao na siya ay nakitang parang praning na tumatakbo sa kalye ng nakaborles. Kaya't upang kilalanin ang ating bida ay nagmatyag siya sa malayo sa pamamagitan ng paggamit ng binocular. Doon ay nakita naman siya ng isang lola at nabanggit ang tungkol sa ritual ng baryo na ginagawa mismo sa tindahan na kanyang tinitingnan. Nang tinulungan naman ni Jack ang kanyang Uncle Berto na maipamigay sa nayon ang mga nahulog na prutas, nalaman niya na tila karamihan sa mga residente dito ay puro na halos mga lola. Bagamat mayroon sanang isa ang nakababatang kapatid ni Hepe kaso hindi niya nakita kung ano ang itsura ng dalaga, dahil matapos magsalita ay mabigat siyang nagsarado ng pintuan, at sa huling bahagi ng video. Dahil nga alam na ni Teacher Bora ang tungkol sa kahinaan ni Jack Ang ay pumunta na siya ng tindahan ngunit hindi pa din ibinubunyag ang sarili gayong nagsuot siya ng face mask ngunit pero nakilala ni Jack Ang outfit ng babae noong gabi, na gaya nitong babaeng ito at may nakalagay din na collar sa leeg, nakaramdam ito ng pagkabahala at sa pagpapatuloy ng kwento. Nang bumalik na sa sarili saka pa lamang niya nabigyang pahintulot si Teacher Bora na maaari siyang pumasok habang bakas sa mukha ang pagkabahala, gayunman sinikap niyang maging maayos ang babae naman sa entrada pa lamang ay may kaagad ng pinuna. Sabi niya na ganito raw pala ang itsura ng tindahang ito mula sa loob ito ay kaibig-ibig at ito ay isang sinaunang tindahan, pero itong kanyang kinakausap ay sobra ng asim ng pag-iitsura dahil sa hindi nito maunawaan ang tiyak na layunin ng babaeng praning at bakit ba siya ay nagpunta dito. Ang dahilan ba ng kanyang pagpunta dito ay para sa paghihiganti para doon sa nakaraang araw sa nangyaring exposure at kung nagpaplano ba siyang magpahayag ng digmaan. Ngunit bilang isang negosyante ay professional pa din kinausap ang babaeng ayaw magpakita ng mukha, na ano nga ba ang nagtulak sa kanya sa pagpunta dito. Sa tuno ng kanyang salita ay hindi maunawaan ni Miss Bora kaya't ipinaliwanag niyang nagtataka lamang sa kung ano ba ang hinahanap upang makatulong, ngunit tumawa lamang ang babae habang isa-isa nang inaalis ang mga cover sa mukha, sinambit din niyang sa tingin ko ay alam mo na ang dahilan kung bakit ako ay naririto. Hindi mo na kailangan pang magpanggap sapagkat alam ko na ang lahat. Noong tuluyan ng maalis ang cap at ang face mask ay tumambad na kung sino at tinawag nito si Jack Ang na Mr. Orchard at natutuwa raw siyang muli sila'y magkita sa panibagong pagkakataon, sa kabila naman ay nagulantang ang binata ng mabatid kung sino ang babaeng may tama, na walang iba pala kundi ang nakilala niyang guro ng mga bata. Sa kabila ng kalituhan ay sinikap niyang alamin kung ano ang tunay na pakay ng teacher dito sa kanyang tindahan at tumawa muna si Teacher Bora sabay na sinabi na wala siyang ibang dahilan ng pagpunta dito maliban sa isang bagay, ibinukas niya ng bahagya ang manggas at pagkatapos binanggit na upang gumawa ng butas. Sa una ay di kaagad naintindihan ni Jack ang nais ni teacher kaya't banayad siyang sumagot na iyon lang naman pala ang kailangan kung saan iba ang pagkakaunawa. Ngunit natanto din niya at halos magulat ng labis na ang specialty pala ng tindahan niya ang dahilan nito. Nagdadalawang isip siyang gawin ang ritual gayong isang guro si Miss Bora kahit pakinumbinsi ang sarili na hindi na iyon mahalaga pero nanaig pa rin na hindi talaga ito makatarungan. Kaso muli inulit ng guro ang kanyang dahilan ng pagpunta dito ay para doon sa butas. Di tuloy malaman ni Jack ang kung ano ang dapat sabihin. Di lamang niya magawang kausapin si Teacher Bora na nag-aalangan siyang gawin ang ritual sapagkat siya nga ay isang teacher. Bukod doon ay di niya rin maintindihan kung bakit ang isang guro ng paaralan ay magbibihis ng parang pakawala sa kanto. Wala ba raw kahihiyan ang babaeng ito at ano ang nangyari sa kanyang vocational ethics? Ang problema ay nitong susubukan na niyang magsalita para magbigay paliwanag. Di niya magawang maglakas loob mabanggit kung ano ang gustong sabihin gayong sobrang hirap. Tinanong naman siya ni Teacher Bora kung ano ang problema syempre tumanggi siyang dito'y magsalita. Maya-maya pa nang tila nakakutob na si Teacher Bora na may doubt si Jack ang base sa kanyang nagiging reaksyon at nagpakita na siya ng emotional damage, upang sa gayon ay magmukha siyang kaawa-awa, ika nito na alam ko naman na dapat ikaw ay nalilito. Ngunit hindi mo ba alam na kumuha pa ako ng lakas ng loob para lamang magpunta dito? At di umano ito ang unang pagkakataon na siya ay makita ng iba sa ganitong itsura, bukod doon siya daw ay natatakot at kinakabahan.
Paano rin daw kung sakali matapos nito ay may magbanta na sa kanya pagkatapos, o malaman ng lahat na may ganito siyang pag-uugali at habang patuloy sa pagsasalita si Miss Bora ay unti-unti nang naaakit si Jack ang yamang siya naman ay isa rin naman batang babae. Napansin ng teacher na nagiging effective ang kanyang ginagawang pag-arte kaya't mas nagpakita pa siya ng mukhang nakakaawa, sabay na binabanggit ang mga madamdaming salita na what if isipin ng ibang tao ako ay isang wordo. Paano na ang aking trabaho? Ang aking pamilya nakakatakot na mawala ang lahat ng ito. Sa palihim namang sagot ni Jack ang ikanya sa sarili na tunay namang ikaw ay wordo at hindi mo na kailangang mag-alala kung wala kang gayong libangan, ngunit matapos din noon ay bigla na namang nagbago ang timpla ni Teacher Bora at naging agresibo na naman ito. Hinawakan ng basta ang kamay ni Jack ang dahil sa masaya raw siyang nahuli siya ng bida noong oras na iyon sa lugar na ito, na maaring ito ay isang magandang kapalaran. Pero sa kanyang ginagawang pagkilos ay nagdulot ng hiya sa binata kasama ang mababaw na pagkabahala. At sa gitna ng kanilang negosasyon ay biglang nagpakita si Lola sa eksena na nagtatanong kung ano ang nangyayari na kung mayroon ba raw siyang customer. Nagulantang ang dalawa lalo na si Teacher Bora na sakto nakita ang kanyang paghawak sa kamay ng binata. Mabilis niyang ibinalik ang face mask bago kausapin ang matandang ginang sa pag-aakala na di siya makilala nito. Ngunit sa unang tanong pa lamang ni Lola Vibang ay sabi niya na ano ang ginagawa dito ng bagong guro ng nayon. At kahit pa sinubukan ni Miss Bora ang pabulaanan na di niya alam kung ano ang ibig sabihin nitong si Lola, ang matandang babae naman ay direkta na siyang tinanong kung ang pakay ba ng pagpunta dito ng teacher ay para doon sa butas. Dahil bistado na naman pala ni Lola Vibang na siya ay isang school teacher kaya't bakit naman daw niya hahangarin ang gayong klaseng bagay. Sa kabilang banda masusi muna na binabasa ni Lola ang mukha ng babae bago magbigay ng bagong pahayag. Nang alam niyang nahihiya lamang ang batang babaeng teacher ay may halong panghihimok niyang sinabihan ng guro na kung ang talagang intensyon ng kanyang pagpunta dito ay ang butas, kung gayon sumunod ka at pagkatapos sinabihan ang kanyang apo na maghanda na rin. Habang natutuwa si Teacher Bora sa napakagandang offer, ang bida naman ay humiling ng kaunting oras. Ngunit mukhang medyo mainit ang ulo nitong kanyang lola at tinanong siya kung anong meron, at kung ano ang problema. Huwag raw sabihin sa kanya na pumipili ng customer ang binata, di nga lamang masabi ni Jack ang na ang babae ay isang praning, na may kakaibang habit pero dahil di niya nga mabanggit iyon na di gayon ang ibig sabihin iginiit ng matandang ginang na maghanda na lamang kung wala naman pala. Makaraan ng ilang sandali ay nasa loob na ng lihim na silid at dito'y di nito maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang lola at bakit ba tila high blood siya ngayon, bukod doon ay hindi rin makapaniwala na makabingbang siya ng isang teacher. Ang isa pa sa kanyang pinangangambahan ay kung ano na ba ang nangyayari sa mundo bakit may isang ganoon tao na malakas ang tama, o talagang baliw lamang talaga ang guro na iyon, dahil pupunta siya dito at magbibihis ng parabang hindi school teacher. Well, sa kabila ng lahat, batid niya namang wala siya sa posisyon para tumanggi or ang kahit sabihin kay teacher na bakit siya ay malakas ang tama at sa kasabay nito, binigyang pahintulot na ni Lola si teacher na maari na siyang pumasok sa loob na palihim namang pinagtakahan ng guro na anong mysterious door ito. Bagamat kabado ang praning na teacher na pumasok, napakiramdam niya ay may gagawin daw siyang isang bagay na hindi dapat gawin. Magkahalo ang kanyang kaba at pagkasabik tulad nung unang beses na may makakita sa kanya na may kakaibang habit. Lumaki ang mga mata sapagkat sa likod pala raw ng curtain ay may isang hidden door, at pagkatapos noong maabot na ang pinakaloob, natuklasan niyang mayroon nga ditong butas at nagulat nang makita ang nakasampay na saging. Di inaasahan ni Teacher Bora na gagawin talagang ipakita sa kanya ni Jack ang kanyang saging. Inakala pa ng babae na ito na si Jack ang pala ay gaya rin daw pala niyang isang pervert, pero ayon nga sa kanyang unang kwento na nalaman sa likod ng katotohanan dito ito'y isa lamang natural na bagay dito at naghanda na rin, batid niyang hindi talaga siya naririto para lamang sa pansariling pagnanasa kundi sa upang makontrol ang enerhiyang yin. Ibinukas nito ang kamiseta kung saan tahasang ipinakikita kay Jack ang buo niyang asset at dito na rin nagsimula ang mas matinding delubyo ng binata dahil si Miss Bora pala kahit siya ay isang babaeng mahirap maunawaan ang ugali ay ni minsan hindi pa nabingbang ng sinuman. Ngunit sa kasamaang palad ay tanging siya lamang ang naligayahan sa buong oras na ang dalawa ay nasa loob ng lihim na silid. Doon ay full force niyang ibinahagi kay Jack ang kung ano siya at kung bakit ba niya ginagawa ang kakatuwang bagay at bakit ganoon siya kung umasta. In the end,
Walang ibang naganap sa loob kundi ang mahabang pagbabahagi ni Teacher Bora ng kanyang kwento at ang pagsasarili gayong natakot ang guro nang makita ang saging ay extra size kaya't hindi niya sinubukan ipasok sa takot. Kalaunan, nagpasabog ang guro sa loob ng banal na silid at sa pamamagitan nito naging sapat na iyon kay Miski upang siya ay makontento matapos mailabas sa paraan ng imahinasyon bagamat paulit-ulit niyang sinabi na di umano siya ay nahihiya subalit patuloy lamang naman sa ginagawang bagay na lubos nakakahiya at dahil sa naranasan ng binata sa kamay ni Teacher Bora, siguro daw mas maigi kung hindi na niya tanggapin ang lahat ng mga customer. Para naman masuri kung ano ang likido na dumadaloy papunta sa panig nitong albularyo ng baryo ito'y kanyang sinuri sa pamamagitan ng pagtikim dito at sa sunod na eksena sa wakas natapos na ang paghihirap ni Jack ang sa kamay ni Miski, nauna na siyang umalis at kay Lola na lamang siya nagpaabot ng pamamaalam. Di nagtagal ay lumabas na rin ang bida na medyo nakasimangot at hinahanap niya ang guro sabi ng kanyang lola na siya ay umalis na daw. Maya-maya kinausap siya ng kanyang lola na nagtatanong kung may something na nangyari ba sa loob na mabilis niyang sinagot ng wala ngunit ang pagtatanong na iyon ng matandang babae naging malaking tanong sa isip ng bida dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay naging interesado kung ano ba ang naganap sa loob ng lihim na silid. Nalaman din naman kung anong dahilan matapos ibunyag ni Granny na si Miski ay nagbayad ng marami. Sa sandaling ito napatingin ang binata sa langit at pagkatapos ay namiss bigla ang kanyang lolo na pumanaw kung saan malamang maligaya na siya kung saan man siya naruroon. Inutusan na si Jack ang ng kanyang lola na pwede na siyang magpahinga at siya na lamang ang bahala sa tindahan pero matapos niyang sumang-ayon ay narinig naman ang malakas na hiyaw ng matanda. Natakot rin ang bida gayong akala nito ay kung napaano na ang kanyang lola at di rin niya maunawaan sa una kung ano ang tinutukoy ni Granny. Ika ng matandang ginang habang itinuturo ang lihim na silid kung bakit ba raw nagbayad si Teacher Bora ng malaki ay dahil sa pinsala na kanyang idinulot ang pag-ihi sa loob ng sagradong silid. Di mapigilan ang matawa sa naging reaksyon ni Granny sabay niyang ipinapaliwanag na hindi talaga umihi si Miss Bora kung iyon ang akala. Kumpiyansa si Jack ang gayong bago lumabas ay kanyang iyong tinikman kaya't batid niya na hindi talaga iyon isang ihi. Nang narinig ng lola na mali pala ang kanyang palagay ay umalis na rin siya gayong mabuti raw at hindi pala iyon ganun subalit nang matanto niya na kung hindi iyon ihi malamang isa iyon katas na ikinagulantang nito dahil sa pambihirang dami. Samantala ang babaeng gumawa ng kalat sa tindahan ng maglola ay naririto ngayon sa loob ng gubat upang umiwas sa iba na makita sa ganitong itsura. Noong mabatid ng walang ibang tao sa paligid ay maingat siyang humakbang sa pagnanasa na makauwi na ng bahay upang sa gayon siya raw ay makaligo bagaman masarap ang pakiramdam ngunit napaka-sticky naman. Sa kabila ng kanyang pag-iingat hindi pa rin iyon naging sapat dahil noong nasa mismong gate na siya ng kanyang sariling bahay ay aksidente namang nakita siya ng hepe ng nayon, kung saan ay kaagad rin siyang nakilala nito. Nang sandaling magmagandang hapon si Ayung Kang o ang hepe ng baryo ay natigilan si Miski dahil dito ay wala na siyang magagawa kundi ang harapin si Ayung Kang na masigasig siya nito'y binabati. Samantalang nakikita ni Hepe na tila masigla ngayon ang guro kaya naman ang unang naitanong nito na kung may maganda bang naganap kay Teacher Boraki at tungkol doon pinasinungalingan niya iyon, na wala namang espesyal pero ito ang unang pagkakataon na makita siya ni Chief Kang na masaya sa tagal ng kanyang pamamalagi sa kanayunan na ito. Sa dahilang ang hepe ang kausap ngayon duda si Teacher Bora na malabo na hindi malalaman ng hepe ang tungkol doon sa lihim ng tindahan, kaya't inamin niya na doon siya nanggaling ngayon lamang sa store na malapit lang dito at syempre karaniwan may itanong kung ano ba ang ginawa doon ng teacher dahil sa ang tindahan ng pamilya Lee ang may tanyag na butas. Sa pag-uusap na ito at nababanggit ang bagong lalaki ng nayon, naalala ni Chief Kang na hindi pa nga pala raw niya nagagawa ang kamustahin ang bagong miyembro, at nitong nauwi siya sa mababaw na pag-iisip na dapat ay gawin ang home visit na kuhang pagkakataon naman iyon ni Miski na tumakas ng sa gayon ay makapaligo na dahil hindi na matiis ang malagkit na katawan. Tumalon ng eksena sa kinabukasan araw ng Sabado. Kada Sabado ang tindahan ng pamilya Orchard ay sarado ng ganitong araw, syempre pahinga rin ang saging ni Manoy. Mabilis lamang na lumipas ang mga linggo ito na ang pangalawang katapusang linggo mula nang mapunta dito si Jack ang subalit hindi pa rin ito maunawaan kung bakit pinili ng kanyang lolo ang Sabado bilang araw ng pahinga nila, gayong ang Sabado pa naman ang may pinakamagandang pagkakataon dahil ngayon ay maaaring maraming customer. Pero mas nanaisin pa daw nitong si Jack ang magtrabaho ngayon dahil sa matinding pagkabagot,
Pakiramdam niya ay parang natutunaw sa labis na pagkabagot kaya't mas maigi pa ang magtrabaho ngayon sa dahilang wala naman ibang alam na pwedeng gawin sapagkat wala pa naman siya ditong kaibigan. Hindi sigurado kung gaano niya ito matatagalan ng walang ginagawa habang ang kanyang lola sa ganitong mga araw pumupunta siya sa village hall at ang mag-asawa naman na Lee ay abala sa kanilang mga tanim na prutas. Mga ilang saglit pa ay mabilis na siyang bumangon sa banig dahil sa ayaw niyang ubusin ang oras sa ganitong pagiging sarap buhay. Naisipan nito na maglakad-lakad muna hanggang sa tuluyan na makahanap na pwedeng gawin kahit isang bagay. Noong ginagawa na nga ang pamamasyal sa paligid ng baryo dito'y napukaw ang atensyon sa isang scarecrow, na hanggang sa ngayon pala daw ay ginagamit pa rin ang ganitong pambugaw sa mga salot ng pananim. Hanggang ngayon ay patuloy niya pa rin pinag-iisipan na bagaman handa sa kung sakaling gagawin na lamang ang pagtatanim pero batid na mas matiwasay ang buhay kung doon na lamang sa tindahan at tagabutas ng bayan, ngunit ano nga ba ang pinakamabuti samantala ang pagkakita sa scarecrow ay nagpapaalala lamang na siya ay talagang nasa isang kanayunan kaya naman naisipan niya lapitan ang bagay na tanging sa probinsya mo na lamang makikita. Ngunit mas may higit pa pala siyang matutuklasan na isang bagay na nakakarumarim, gayong may kakaiba sa scarecrow ng bukid, kalaunan, nang naging mas malinaw ang lahat kung saan ito'y hindi lamang pala isang pangkaraniwan na scarecrow dahil tila ginagamit ito ng mga babaeng residente dito bilang pampalipas oras sapagkat may nakasalpak ditong saging na medyo malaki. Napasabi tuloy ang matandang binata ng Jez, bakit may gumawa ng ganito dito sa scarecrow na ito at kung sinong baliw ang gagawa nitong bagay na ito. Ngunit sa maya-maya ay may bumangga sa kanyang puwet na mabilis naman ito'y kanyang tiningnan at doon nakita ang isang babae na pabalik kung maglakad na namumulot ng damo, kaya naman dito na rin natapos ang kanyang pang-aalipusta sa kakatwang scarecrow. Nakita niya ang isang babaeng blondie na mabilis siya dito'y humingi ng paumanhin ipinaliwanag na hindi alam na may tao pala dito at nakilala rin naman siya ni Chief Kang na ang lalaki doon sa tindahan. Medyo nabigla ang binata sa kung paano raw siya nakilala ng babae sa gitna ng halaman at sabi ni Chief Kang na syempre dahil sa wala naman gaano ditong mga lalaki kaya't masasabi na kaagad na ikaw ang apo ng may-ari ng tindahan. Nang mas naging sapat na ang lahat ng impormasyon hinawakan ni Hepe ang kamay ng bida sabay niyang binanggit na nais ko talagang makilala ka ngunit masyadong abala ako upang bumisita. Gayunman ay hindi ko talaga inaasahan na makikita ka mula dito. Sumagot naman si Jack Ang nang gayon din ang kanyang nais kahit hindi niya batid na ang village chief na ang kanyang kadaupang palad ngunit dahil nga sa hindi pa niya nalalaman ang tungkol doon pinag-isipan niya si Hepe ng hindi maganda at di makapaniwala na ang babae na ito ay may napakalakas na pagkapit. Sandaling tumahimik si Chief Kang nitong mapansin ang puwet ng bida hanggang basta na lamang nito'y sinampal, na lubos ikinagulat ng matandang binata sa hindi inaasahang gagawin ng babae na ngayon lamang nakilala sa unang pagkakataon na ito. Dahil dito, namutla ang mukha at laking tanong matapos gawa ng kakaiba ng babae na di niya batid na ang village chief na mismo ang kanyang kaharap ngayon, subalit mas lalong di niya maunawaan nitong magbiro ang babae na di umano ay maganda pala raw ang kanyang puwet. Samantalang nang halos murahin na niya sa isipan ang babaeng lakas trip, sa sandaling ito ay ipinaliwanag na ni Chief Kang kung sino nga ba siya at kung bakit siya ay naririto. Sabi niya ay marami na rin ang kanyang nalalaman tungkol sa binata gayong madalas nakakausap daw niya si Granny Monhee o si Aling Bibang kung saan sa kwento ng kanyang lola ay proud sa apo sa pagiging makisig. Nagpasalamat si Jack Ang kay Hepe dahil mabuting pakikitungo sa kanyang lola subalit binago na ni Miss Ayo ang paksa ng kanilang usapan dahil hindi pa nga pala daw niya nagagawa ang magpakilala. May ngiti niyang ini-introduce ang sarili na siya ay si Ayang Kang, at siya din ang hepe dito sa nayon bukod doon ay dito na din daw siya lumaki kasabay ng kanyang Uncle Berto. Laking gulat, dahil ang village chief na pala daw ang natagpuan niya sa gitna ng halaman mabuti na rin sapagkat ilang beses na rin na tinangka niyang makilala ito. Sa kasunod naman ay siya naman ang maayos nagpakilala nang matapos mabanggit ang pangalan kung saan nakiusap si Miss Ayo na hindi na kailangan maging formal na ikwento niya na nitong minsan ay bumaba siya at nakilala ang younger sister ni Hepe, nangamba si Chief Kang na sana lamang daw ay hindi naging bastos sa kanila ang kapatid niyang iyon. Bagaman totoo na hindi talaga naging mabuti ang pakikitungo sa kanilang magtiyo ng younger sister hindi sinabi ni Jack ang buong katotohanan. Bagkus ikanya na naging maayos naman ang lahat kaya't nawala din ang mabigat na pangamba ni Chief Kang. At tungkol naman sa ibang bagay,
Tinanong ni Miss Ayu kung ano ang dahilan bakit naririto ang binata at noong mabanggit na ng bida na ito'y araw kung saan ang tindahan ay sarado at upang hindi maburo sa loob ng bahay naisipan na lamang tingnan ang paligid ng baryo nagmungkahi si Hepe na siya na lamang ang maging gabay sa binata bilang isang tour guide nito. Pero ayaw ni Jack ang tanggapin ang alok subalit iginiit ni Chief Kang na bilang isa siyang pinuno nitong nayon ay responsibilidad din niya ang i-welcome ang bagong miyembro kahit nangatwiran na ang bida na nagtatrabaho ka Hepe sabi ni Hepe ay walang dapat alalahanin dahil part na rin iyon ng kanyang trabaho at wala na rin nagawa ang binata gayong binatak na siya nito. Habang di maunawaan ni Jack ang kung saan siya dadalhin ng pinuno ika naman ni Miss Ayu na ipapakita daw niya ang maraming lugar dito kaya naman nabagabag tuloy itong si Jack ang dahil habang dumarami ang kanyang nakikilala ay karamihan bakit daw kakaiba ang lahat ng kababaihan sa nayon na ito. Makaraan ng ilang saglit, unang ipinakita sa kanya ang isang gusali kung saan ayon sa Hepe na dito matatagpuan ang ilang tindahan ni Mrs. Kim's Rice Cake Shop, Mrs. Choi's Mill at ang Mrs. Sun's Rice Shop. Dagdag pa ni Chief Kang na noon ay mayroon din sila ditong bookstore ngunit sa ngayon ito ay sarado na at ang mga libro ay inilipat sa town hall. Dahil sa nabanggit na iyon ni Hepe nalaman na ni Mr. Jack na marami rin pala daw tindahan dito na lingid sa inaasahan sagot ni Chief Kang na syempre, ano ba naman yang iniisip mo dito sa aming village bukod doon noong araw daw ay mas marami pa ang tao dito kumpara sa ngayon, pero kahit noon, ang karamihan sa mga tao dito ay kababaihan. Sa sumunod na eksena ay itinuro naman niya sa binata ang gusali sa kabilang ilog, ipinaliwanag niya na iyon ay pabrika mula nang itinayo iyon ay maraming mga tao sa nayon ngayon ay mga nagtatrabaho na doon at ang pabrikang iyon ay dumating kasama ang ilang wastong infrastructure. Naglabas ng panayam si Jack ang sa mali niyang pagkakaunawa na akala daw niya ay karamihan sa mga tao dito ay mga nagtatrabaho sa bukid dahil marami ang mga lupang bakante. Kaya't ipinaliwanag ni Hepe na sa panahon ngayon mas gusto na ng mga kabataan na gumawa ng iba kaysa sa bukid at lumipat na rin ang dalawa sa lugar ng halamanan. Itinuro sa kanya kung saan matatagpuan ang halamanan na kanyang ikinatuwa dahil iyon ang pagmamay-ari ng tiyuhin na pinatunayan naman ni Hepe na tama, sa uncle mo iyon dahil ang iyong ama ay mas nakababatang kapatid. Noon, madalas na ipinagmamalaki ng iyong lola sa mga tao dito na ang iyong tatay ay nakapagtrabaho doon sa city, subalit may napupuna na si Jack ang kaya naman nagtanong ukol sa ibang bagay. Sinabi niya na bakit tila kapansin-pansin ang mga tao dito ay may iba't ibang mga diyalekto. Dahil doon sa kanyang naging tanong, nagreklamo si Hepe na kung ang kanya ba daw na pronunciation ay weird at sumagot ang binata ng medyo. Dinaan na lang ni Chief Kang sa pagtawa ang kahihiyang naramdaman matapos masabihang kakaiba ang kanyang diyalekto at para naman mas maunawaan ng bida kung bakit magkakaiba ang punto ng mga tao sa lugar na ito, dito niya itinanong kung batid ni Jack ang tungkol sa ginagawa nilang pagtawag ng ibang mga kalalakihan mula sa buong bansa. Tugon ng binata na oo narinig na ang tungkol doon na dahil tanging mga kababaihan lamang ang siyang ipinapanganak sa nayon na ito. Iyon nga daw ang dahilan sabi ni Hepe at dahil nga sa mula sa iba't ibang bahagi ng bansa nagmula ang mga lalaking ipinatawag, ito ang dahilan kung bakit ang bawat pamilya ay may magkakaibang diyalekto. Naging interesado si Jack ang sa sumunod na ibinunyag ni Chief Kang ukol sa kanilang henerasyon na sila daw ay mas kaunti lamang ang may access sa internet ngunit iyon ay isa rin sa mga katangian ng nayon at sa pagkakabanggit ng katangian, may nais ipakita si Hepe sa binata na isang pambihirang lugar dito na siya namang ikinasabik ng bida. Noong nasa lugar na silang dalawa sa lugar na tinutukoy ng pinuno ng nayon ay parang kahalintulad ng isang heritage site na kung saan marami dito makikita mga statwa ang iba ay gawa sa kahoy habang ang iba naman ay inukit na bato. Kaya naman malayo pa sila ay napansin na agad ni Jack ang na mukhang ito ay medyo natatangi at may marami ding eskultura. Dahil dito, nais niyang malaman kung matagal na ba ang mga eskultura dahil bagaman hindi daw siya dito nanirahan ng mahabang panahon ngunit ni minsan ay hindi pa nalaman na may ganitong lugar pala dito ngunit inanyayahan na lamang siya ni Miss Ayu na sila'y lumapit. Mula sa malapit, biglang asim ng mukha ng binata matapos niyang makita ng malinaw kung anong klaseng eskultura ang matatagpuan. Dagdag pa ang bigay na paliwanag ng Hepe na may kaugnayan sa problema ng baryo dahil nga itong nayon na ito ay nagkaroon ng maraming yin energy mula pa noong unang panahon, kaya naman ang nais ng mga tao ay ikontrol ang enerhiyang yin at nagtayo ang mga mamamayan dito ng gaya nitong estatwa sa lahat ng dako.
Kaya't ibig sabihin ang scarecrow na nakita niya kanina na tinutuya ay isa sa pinapaniwalaang makatutulong sa pagkontrol ng enerhiya. Gayunpaman, bukod sa batid ni Hepe na medyo marami nga ang estatwa na natipon dito, ipinaliwanag niya ang dahilan na noon talaga ang mga estatwa ay nasa mga bawat bahay sa buong baryo, ngunit dahil sa ang mga estatwa ay medyo raw kakaiba para sa ibang tao na nagagawi sa kanilang village, nagpa siya ang pamunuan na dalhin na lamang sa lugar na ito ang mga estatwa kaya't dito natipon ang karamihan. Speaking of kakaiba ay hindi na nahiya pa ang bida na sabihin kay Hepe na talagang kakaiba itong mga estatwa tiyak dahil iyon sa kanilang hugis Junjun. Nang itinuturo naman ni Miss Ayu na may cafeteria dito sa malapit ayaw ng sumama ng binata dahil puro na lamang mga kakaibang bagay ang nakikita isama pa dito ang pagiging kakaiba rin ng mga taong nakikilala. Gayunman ay wala din siyang nagawa dahil pumunta sa likuran si Hepe sabay siyang itinulak nito upang madala sa lugar na tinutukoy. Bagamat sinubukan niyang gumawa ng alibay na di umano ay naiintindihan naman niya ang lagay nitong nayon na puro kababaihan lamang ang naririto ngunit, ipinarating na niyang hindi na nagiging komportable dahil una nakita ang kakatwang scarecrow at kasunod naman ang kakatwang estatwa na hindi maganda sakaling makikita ng mga tagalabas. Humingi naman ng paumanhin si Chief Kang para doon dahil hindi daw niya iyon naisip. Ngunit talagang mahalaga na maipakita daw niya ang lahat kung anong meron dito mula noong nagpa siya na si Jack ang na dito na manirahan sapagkat ito'y mahalagang bahagi ng nayon. Nanatili lamang tahimik habang napakarami pang sinasabi si Miss Ayu. Nangako naman siya na matapos tingnan ay kaagad na rin silang aalis pero natuon ang pansin ng binata sa gate dahil dito ay may naturang estatwa. Sabay itinanong kung ang estatwa na ito'y dati nang nasa nayon. Sinagot siya ni Hepe ng oo at may 3 hanggang 4 pa daw na matatagpuan sa kanyang bahay. Dahil sa hugis ng mga estatwa ay batid rin ni Chief Kang na hindi talaga angkop ang mga ito para sa mga bata, at may nakita naman si Jack Ang na isang bagay na yari sa kahoy nais niyang malaman sa pinuno kung ano ang bagay na ito at ang mixing sagot ni Hepe ito ay lubos na natatangi. Ito ang matandang butas na noon ay ginagamit bago mag-migrate doon sa lihim na silid. Sa nakaraan, ang mga tao ay madalas na umibig habang kinokontrol ang enerhiyang yin dahil maaari silang magkita kaya't napunta sila sa maraming pagsubok at mga pagkakamali. May isang oras na naisip nila na ang pakikipag-ugnay sa mata ay ang problema kaya naman sinubukan nilang takpan ang mga mata ng kababaihan habang kinokontrol ang yin, o di naman kaya ay ginagawa nila ito habang nakikipag-ugnay sa isang ganap na madilim na silid at doon na nila nalaman ang angkop na solusyon. Pagkatapos, natawa si Hepe nang banggitin ni Jack Ang na akala raw niya na ito'y ginagamit bilang isang torture device. At upang mas maging realistic ipinakita ni Hepe kung paano ito ginagamit bilang old wall pumapasok dito ang babae gaya ng kanyang demo at dapat nakalock ang butas sa pamamagitan ng iron bar. At tada, ito na raw iyon kung paano nila ginagawa ang butas at ito ang wisdom ng kanilang mga ancestor upang makontrol ang enerhiya. Ngunit nakabusangot ang binata dahil tila kahit ang kanilang mga ninuno ay mga baliw na noong unang panahon pa lamang, samantala nang aalis na sana si Chief Kang gayong tapos na ang kanyang demo, may hindi inaasahan na mangyayari na stock siya sa sinaunang kagamitan ng ritual. Dahil dito, matapos mabatid na may problema ang device sinabi na niya sa ating bida na hindi na siya makalabas dito, at humiling ng kung maaring siya ay tulungan ngunit ang pag-struggle ni Hepe ay nagdudulot na pala ng sensasyon sa binata at sa lalim ng iniisip, na hindi daw niya napansin kanina na habang sila'y naglalakad sa paligid na ang Hepe pala daw ay may malaking asno. Kung nakaupo siya sa kanyang bukid, sa lapad ng puwet ay tiyak na ang lahat ng mga halaman ng bigas ay yumuko ang kanilang mga ulo dahil dito. At sinubukan rin ng babae na gamitin ang matandang butas sa kanyang harapan pa mismo na malaki ang pagkakaiba sa butas na ginagamit ngayon kung saan ay hindi pa ito nararanasan ng bida. Kaya't ibig sabihin ba daw nito ay na maaari niya siyang mahawakan at sa walang paghingi ng pahintulot basta nito sinampal si Hepe sa asno, na siyang lubos ikinagulat ng pinuno ng nayon dahil sa halip tulungan ng kasama mukhang mahaharap sa isang sitwasyong mahirap na walang paraan upang tumanggi o tumakas.